Bakit nalugi ang motor shop business ng ka-antrip natin pagkatapos ng 2 taon? Ano nga ba ang nangyari? Bakit nagdesisyon ang ka-antrip natin na isara na lang ito pagkatapos niyang ma-operate ito ng 2 taon? Hello mga ka-antrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Ang pag-uusapan po natin sa channel na ito ay tungkol po sa motor parts business and accessories, mga tips, advice at mga related po na mga usapin sa ganitong klaseng negosyo. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay isa po sa pinaka hindi dapat pwede or hindi dapat ginagawa ng kahit na sino na gustong magsimula po or mag-start ng motor shop business or motorcycle parts and accessories business. Ano nga ba ang ginawa ni Sir? Bakit siya nagsara pagkatapos ng 2 taon? So ayun, nakausap ko mga ka-antrip, isa nating ka-antrip na naghingi sa atin ng konting tips and advice dahil nga po siya isang OFW sa Hong Kong at napagdesisyonan niya nga po, siguro marahil ay may impluensya na rin ito si Sir nung mga pag-vlog way back before kasi nag-start tayo 2019 at yun nag-start siya ng motor shop business. But the problem is, ang ginawa ni Sir, nasa malayo siya, nasa Hong Kong siya, at ayun, pinaubaya niya sa kanyang pamangkin ang pagsisimula niya or pagtayo niya ng kanyang motor shop business. So in the long run, tumakbo ng 2 taon, nalugi, turning point ay nagsara na lang talaga siya dahil parang wala nang magagawa pa. Lugi, maraming naisabi si Sir na i-share na walang mekaniko, tago ang kanyang pwesto. Pwede naman talagang maging reason yung mga bagay na yun dito sa ating mga negosyo kaya nalulugi. But ang nakikita ko po doon na pinaka main problem talaga as a shop owner, as may experience na rin kahit papano na konti experience sa motor parts business and accessories or motor shop business, ang number 1 na nakikita ko po talaga doon na problema is yung absence ni Sir. Wala si Sir doon sa kanyang negosyong pinangarap, itinayo at palalaguin sana. Wala siya, wala ang presensya niya, wala ang decision making niya, at wala yung pagpupursige niya. Mga ka-antrip, iba po kasi kapag tayo mismo na owner ang magpapatakbo ng negosyo, lalong-lalo na kung nagsisimula pa lang ito, kesa sa iasa natin sa iba. Actually, tayo, halimbawa ako, is magkaiba yung ating dedikasyon, yung ating passion, yung ating drive pagdating dito sa pangarap nating negosyo or dito sa pinapasok nating negosyo compare doon sa asawa natin, magulang natin, kaibigan natin, pamangkin natin. Magkaiba po yun. Magkaiba ang drive, ang kanilang perseverance, kumbaga, ang kanilang dedikasyon para maitaguyod ang negosyo. So yun nakikita kong pinakadahilan kung bakit after 2 years ay nagdesisyon si Sir na isara na lang dahil lugi nga daw yung kanyang motor shop business. Iba po kasi mga ka-antrip, di ba may branch po kami? So yung branch namin ay may nagbabantay. Medyo malaki yung shop na yon, pero hindi siya kasing bilis ng paglago nung nandito na yung ako mismo ang nagmamanage. Even ako, na-observe ko yung sarili ko compare sa asawa ko, compare syempre sa mga bantay. Iba kasi tayo, iba yung ating reaction in every situation, iba yung ating dedikasyon para maitaguyod yung pangarap nating negosyo. Ang hirap nung sa part ni Sir na malayo siya, tapos may mga kailangan pagdesisyonan, may mga maliliit-liit na bagay. Alam niyo mga ka-antrip, yung mga maliliit-liit na bagay, it matters pagdating sa negosyo. Anong ibig sabihin ng mga maliliit-liit na bagay na yan? Yung simpleng desisyon doon sa pakiusap ng customer, yung doon sa mga request ng customer, doon sa gusto ng customers, at doon sa gusto mo as shop owner, magkaiba yon. So ang ni Sir, ang complaint ni Sir is walang mekaniko at malayo yung kanyang, medyo looban daw yung kanyang pwesto. So sa walang mekaniko,
Kung nandyan kasi si sir, yung kanyang sarili, ay pwede niya yung unti-unting mapag-aralan yung basic, kahit papaano yung basic. Ang advantage noon, doon sa malayo siya sa highway, kasi kung marami ng mga tao doon sa looban na yon, advantage yun sa kanya kasi siya lang ang meron doon. So, ano dapat niya gawin kung siya ang nandoon? Dapat pag-aralan yung mga basic na mga services. Yung mga change oil, change set, maintenance. Yun kasi yung mabilis at madalas, yung mga panglabas, pang maintenance. And then second, doon sa malayo, yun na nga advantage doon dahil siya lang ang nandoon at hindi actually magde-depend talaga sana sa mekaniko lang kung nandoon si sir kasi may bibili at bibili. The problem is kung wala tayo na shop owner mismo doon sa ating shop or kahit siguro sa negosyo, may item lang nawala at hindi magpuporsige ang iyong katiwala or bantay na ma-provide yung item na yon na kailangan din, wala ka na. Sa 2 beses na bumalik ang customer at wala pa rin, medyo hindi na siya babalik sa pangatlo kasi nga wala, laging wala. After doon na nabanggit din ni sir is kulang din sa kapital. Isa yun sa problema mga ka-antrep kapag walang mekaniko, pag kulang ang stocks mo, problema. Pero kahit na wala kang mekaniko, kung kumpleto yung iyong mga pyesa, marami kang stocks, marami kang available na mga pyesa, uusad ka kasi sa mga walk-ins na mga bibili. Ngayon, kung talagang kukunti lang ang iyong stocks, more on basic ka lang talaga, tip ko dapat may mekaniko. Kung wala kang mekaniko, ikaw na shop owner, dapat marunong ka doon sa mga basic na yon. Madali lang siyang pag-aralan. Yung partner ko, hindi yan marunong mag-align. Pero lagi ko siyang lagi ko siyang ini-encourage na dapat marunong siya mag-align. Kasi yung mga mekaniko namin, hindi marunong mag-align. Ayan, yes po. Marami pong mga mekaniko na hindi marunong mag-align kasi tamad sila doon sa proseso na kailangan mong mabusisi. Kasi matakaw oras yung pag-a-align ng rim, ng spoke doon sa rim. So as a shop owner, dapat ma-provide namin yung services na yon. Kaya yung aking partner, siya yung pinaaral ko doon. Next, nung una yung mga mekaniko namin hindi rin marunong mag-seat cover at mag-seat cutting. In-encourage ko rin ang aking partner na matutunan ang pagsisit cutting at ang pagsisit cover. Kaya siya na yung nagturo doon sa mga mekaniko kung paano mag-seat cover at mag-seat cutting. So, yun yung mga problema na pwede sanang masolusyonan at maitaguyod at maitawid ni sir kung siya ay nandito. So, summarize natin ang 3 problema. Yung pwesto na nasa looban daw, medyo malayo sa highway. Yung kapital, yung stocks inventory ni sir, medyo kulang, kukunti. At third, ay wala siya. Hindi siya ang nagmamanage sa pagsisimula pa lang ng kanyang business. Ang pinakamahirap doon at pinakatingin ko na, kumbaga, pinaka naging sanhi at dahilan is yung wala siya, hindi siya ang nag-manage ng kanyang sinimulang negosyo. So napaka-importante nun mga ka-antrep, okay lang sana yung hindi ikaw ang hands-on dyan kung nagsisimula pa lang, kung every now and then na kailangan ka, ang presensya mo ay nandyan ka. Diba? Halimbawa, every week nadadalaw mo, napupuntahan mo, kasi ganun din kami nag-start bantay lang muna. Pero iba po talaga ang development kapag ikaw mismo na shop owner ang nagmamanage ng iyong business. Kaya ayun, nagkausap kami ni sir, nagka-chat kami kanina na plano niyang buksan ulit ang kanyang motor shop business dahil magpo-for good na siya from Hong Kong. Okay, hindi pa naman huli ang lahat at pwede mo pong gawin ulit yung sinimulan mo na ikaw na mismo. Hands-on ka na po. Ikaw na mismo, nandyan ka mismo at ikaw mismo ang magtataguyod ng sisimulan mong motor shop business. Ang hirap po ng motor shop business kung wala ka mismo na may-ari po.
dito sa iyong business. Okay, so yun lang. Sana may natutunan tayo sa experience po ng ka-trip natin. At for more videos na mga ganitong usapin, paki-click naman po ang subscribe button at saka yung notification bell para ma-notify kayo tuwing may mga ina-upload po tayong bagong video. Bye! See you in my next video!